Naging matagumpay ang isinagawang public consultation para sa mga apektadong residente sa itatayong proyekto ng DSWD sa lupaing nasasakupan ng Bucor kaninang umaga sa barangay Inagawan Sab dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang naturang konsultasyon ay pinangunahan ni Konsehal Elgin Damasco bilang chairman ng Committee on Environment. Kabilang sa mga nagsidalo sina Provincial DSWD Eric Aborot, DSWD Director Leonardo Reynoso at DPWH Representatives, Juvenile Justice Representatives, Bucor Representative at Kapitan Binamin Salazar. Dito ipanaliwanag ni Leonardo Reynoso, DSWD Director, ang kahalagahan ng proyekto na kanilang pinunduhan bilang kapartner ang Bucor na tatawaging Agricultural Camp. Kaugnay po nito na pagdideklara na ang Palawan ay Green Justice Zone. Nung nalaro po ng DSWD na hindi lamang pala tungkol sa pagdedeklara ng Green Justice Zone at isinusulong din po ng Korte Suprema na magkaroon dapat ng agricultural camp. Nasa batas po kasi na magkaroon ng agricultural camp para sa mga children in conflict with the law. Ito po yung nangangulugan yung mga kabataan na nagkasala sa batas. Di po ba pagka isang kabataan ay nagkasala sa batas, hindi natin kinukonsinte. Sa halip, binibigyan yung kabataan ng pagkakataon para siya ay magbago. Dagdag pa nito na ang agricultural camp na itatayo ay kauna-unahan sa Pilipinas na kung saan ito ang magiging kampo ng mga kabataang nagkasala sa batas upang ituro sa kanila ang pagtatanim ng halaman. Yung pong itatayo ditong agricultural camp ay kauna-unahan sa buong Pilipinas. Kaya po si agricultural camp sapagkat ang sentro ng mga ituturo doon sa bata ay nakasentro sa agriculture. Maraming pagtatanim, paghahalaman, kung paano ang pagpapanatili ng kapaligiran. So yung pong project na yun ay naghahanap dito sa Palawan ng lugar at ang napagkasunduan na lugar ay dito natin sa Iwahin. Ay naman kay Chief Inspector Joripel Mate ng IPPF ay suportado naman ng ahensya ang naturang proyekto. So, on the part naman po ng Bureau of Correction, ganyan ang banggit ni Director, ang ating mahal na Director General Gregorio Katapang Jr. ay sumusuporta sa lahat ng programa ng gobyerno. So, kung makikita ninyo, ang ibahagi lamang ng Bureau of Correction ay yung lupa. So, nabanggit kanina yung CICA o conflict, civil in conflict with law. Kita ninyo sa mga dating pag-uusap natin, ang Bureau of Correction, ang Evaluation and Penal Part, ay prison reservation siya. So, talagang inilaan para sa serbisyo ng pangungulungan. So, nasama ngayon ang ating mga kabataan. So, yun ang kalagahan. Isang magandang oportunidad na nabigyan ng malawak na lupain ang Evaluation Penal Farm ng ating gobyerno para po magiging prison reservation. Dahil dito, naglabas naman ng payag si Konsehal Elgin Damasco na dapat ay unahin muna ang mga permit bago itayo ang proyekto. Katulad yan, merong isang project na ang halaga ay 200 million. Ilang gusali ang gagawin dyan? Gusto ko maintindihan ng ating mga national officials na nandito na maliban sa ECC na required yan sa buong Pilipinas, bago ka mag-construct ng kung anuman na mga proyekto dyan, kahit nga mga building doon sa bayan, kailangan ng Environmental Compliance Certificate. Maliban po riyan, meron tayong SEP law. Sa Palawan na po yan. Wala sa ibang probinsya yan. Hindi ka po pwedeng magtayo ng kung ano-ano dyan kung walang SEP clearance. Ano ang requirements ng SEP clearance? Ano ang requirements ng Environmental Compliance Certificate? Endorsement mula sa barangay. Pinalalahanan din ito ang representante ng DPWH at Bucor bilang implementing agency. Huwag natin kalimutan yun, DPWH, Bucor, implementing agency dito na ng budget o ng isang proyekto na binadjutan ng DSWD. Huwag na huwag ninyong kalimutan yan.
Dahil habang ako ang chairperson ng Committee on Environment and Natural Resources, hindi ko papayagan ng kahit sino man, kahit pa opisina pa ng Presidente ng Republika ng Pilipinas, na balikin natin ang batas. Samantala sa uli ay bibigyan na lang umano ng tulong ang DSWD ang ilang pamilya na kusang umalis sa pinagtatayuan ng proyekto sa naturang lugar. Bing Bataga, Basta Radio, ibandera mo!